magandang araw siguro tayo lahat ngayon, napakalungkot po ng mga balita. Dahil ngayon lang po napapabalita ang mga insidente ng patayan sa loob ng ating mga eskwelahan. At ito po ay sa mga mababang mga paaralan. Itong ika-12 lang po ng buwan nito, 3 pong patay, 5 sugatan dahil sa barila na nangyari dyan po sa Leyte. Ang napaulat po ay nagsimula ang putukan sa loob ng classroom at yung mga naging biktima, yung 3 napatay at nasugatan, ay nabaril at napatay habang sila ay tumatakbo palabas ng classroom. Bago po dyan, nung 19 of June, nagkaroon po tayo ng saksakan, no, na sa isang grade 11 na paaralan. No? At bago po dyan, nung ika-6 ng Hunyo, 7 po ang sugatan, no, dahil nga po sa pananaksak din ng kanilang mga classmates. Ano ba hong nangyayari na sa ating mga eskwelahan? Bakit nung panahon naman ni Tatay Digong, wala tayong nabalita ang ganitong mga pangyayari na patayan sa loob ng ating mga classrooms? May mga nagsasabi na dapat sisihin ay yung Pangilinan Law na itinaas ang minimum age of criminal responsibility sa 15. Well, sa totoo lang po, ayaw kong pumasok sa debating yan. Bakit? Kasi hayaan na natin ang siyensya ang magsabi. Ang mga nagsasabi po na dapat ipababa pa ang age of criminal responsibility para nga maiwasan itong mga patayan sa loob ng classrooms. Pero mangyayari lang po yan kung totoo na yung pagpapataw ng parusa ang siyang nagdahilan para mawala ang mga krimen, para mabawasan ang mga krimen. Sa katunayan po, maraming pag-aaral na nagpapakita na hindi po yung parusa ang nagiging deterrent para sa krimen, kung hindi yung pagpaparusa. Hindi yung parusa, kung hindi yung pagpapatupad ng batas ang siyang nagbabalik ng takot sa puso at isipan ng mga kriminal. At siyempre, kapag sinasabi na ang kriminalidad ay ginagawa ng mga kabataan, marami nagsasabi na talaga naman pong ang utak ng bata ay parang sponge. At habang sila ay hindi pa talagang age of maturity, adulthood, 18, yung utak hindi pa fully developed. Dahilan kung bakit hindi dapat sila parusahan kung sila gumawa ng krimen ng sila parang bata pa, kasi po pwede pa magbago talaga ang utak. At ang sinasabi naman ng mga kalaban doon sa pagbaba ng age of criminal responsibility, paanong mabubuhay ng matuwid na buhay ang mga bata kung batang-bata pa rin, kukulong muna kasama ang mga hardened criminals. Ibig sabihin yan, imbis na magkaroon ng rehabilitation o magkaroon ng pagtutuwid na buhay, lalong mapapasama ang buhay ng mga kabataan kung ihahalo mo sa mga ordinaryo mga kriminal. Tama naman din po yung argumentong yan. Pero kung ayaw ko po pumasok sa debating yan dahil marami naman pong bansa na mababa ang age of criminal responsibility at magugulat kayo. Ito yung mga bansa nandito sa Europa. Dito sa Austria, kung nasaan ako, ang minimum age of criminal liability po ay 14. Ganyan din po sa Germany, 14. Sa Italy, 14. Sa Espanya, 14. Sa Netherlands, yung pinanggalingan ko, at kung nasaan si Tatay Digong, 12 po. Sa Ireland, 12. Sa Portugal, 16. Sa Sweden, 15. Sa Finland, 15. Sa Denmark, 15. Sa United Kingdom, naku, nag-aral din po ako dyan, maniwala kayo't hindi, ang age of criminal responsibility ay 10. Sa Scotland, 12. Sa Switzerland, 10. Sa France, 13. At dito naman po sa Asia, well, yung ating mga karating bansa po, no? Japan is 14, mas mababa, no? Sa China, 16 po, mas mataas sila. At sa India, 18. So mapapakita po natin na ang mga bansa ay nagkakaiba kung ano yung minimum age of criminal responsibility, pero yung mga bansa na talagang they take pride na pinangangalagaan nila ang karapatang pantao, makikita natin mas mababa yung age of criminal responsibility. Pero sa akin, hindi po yan ang susi Hindi yung pagbababa ng age of criminal responsibility. Mas naniniwala po ako na mas malaki ang tsansa na magbagong buhay ang mga bata na gumagawa ng krimen kung hindi sila ihahalo sa mga hardened criminals. No? Pero ang importante dyan ay yung pagpapatupad ng batas. Ibig sabihin, isa sa dahilan kung bakit wala tayong ganitong mga balita na narinig ng panahon ni Tatay Digong, kasi si Tatay Digong pinatupad ang batas. Talagang sinabihan niya mga pulis, gawin niyo mga trabaho ninyo. Dahil pag ginawa ninyo ang trabaho ninyo, sagot ko kayo. Hanggang sa punto na nakakulong siya ngayon dahil sa mga gawain ng ilang mga pulis na sa tingin naman niya
ay sang-ayon sa batas. At yan po nga ay tungkol doon sa gera laban sa pinagbabawal na droga. Naniniwala si Tatay Digong na gumamit siya ng kamay na bakal dahil kinakailangan ipatupad ang ating mga batas laban sa mga nagbebenta ng pinagbabawal na droga. Dahil alam niya itong lantaran na pangangalakal sa droga ay dahilan para magkaroon ng sirasirang pamilya, masira mga buhay ng mga kabataan. Kaya talagang ginamit niya ang puwersa ng batas para supilin yung banta ng kriminalidad na nagsisimula sa pangangalakal ng pinagbabawal na droga. Hindi lang naman po yan ang pinatupad ni Tatay Digong. Pati yung mga batas laban sa korupsyon ay talagang pinatupad po niya. At yan po ang dahilan kung bakit napakadami mga malalapit sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga tumulong sa kanyang kampanya, ang naunang mga sinisante ni Tatay Digong sa kanilang mga matataas na mga pwesto. Dahil ang moto ni Tatay Digong, just a whiff of corruption ay sapat na para masibak ang mga nachichismis man lang ng mga kurakot dahil ayaw niya na may chismis lang, may chismis na ng mga kalokohan sa posisyon. So sa akin po, wag natin pag-usapan kung ano yung pinakamababang age of criminal responsibility dahil iba-iba po talaga ang mga nakalagay sa batas sa iba't ibang bansa sa daigdig. At pati nga po yung mga bansa na they take pride in upholding human rights, mas mababa pa ang age of criminal responsibility. Can you believe it? Sa United Kingdom, 10 years old, meron na silang criminal responsibility. Ang importante sa akin, yung pagpapatupad ng batas.